tapos na, no? Kinongclude na po nila at supposedly ira-ratify na nila, ipapadala na sa ating Pangulo. Kayo po magkwento sa amin, ano yung mga napansin ninyo na kapansin-pansin na sa tingin mo ay hindi karapat-dapat? Yes, I remember po nung nag-guest po ulit, nung nag-guest po ako last time, nung panahong yun po, it was the middle of the DPWH deadlock or impasse kung Okay. saan pinopropose ni Secretary Vince Dizon na ibalik yung House version ng DPWH budget kung saan dadagdagan ng 45 billion ulit yung Oo. DPWH budget. Correct. So ngayon, ang naging resulta po ay pinag-aralan po ng Senate, sina Senator Sherwin Gatchalian, yung cost data na provide ng DPWH. And in fact, ang nangyari pa nga ay nabawasan palalo yung DPWH. So ang lumalabas talaga ay mayroon talagang overpricing na nangyayari sa DPWH. So nabawasan po ng 20.7 billion pesos yung DPWH budget, although hindi pa final yung numbers. So yun yung pinaka-main update actually. Ito po, nasa stage na po tayo na tapos na yung live stream. Ngayon tinurn over na po nila sa kanilang technical staff Oo. ng Senate at ng House para i-reconcile Oo. yung mga numbers, no? Pati yung mga special provisions, yung general provisions. Pinag-aaralan po nila kung ano yung mga numbers na magbabalance and as well as yung wording ng mga ano. So, kahit binawasan po nila yung DPWH, ang medyo nababahala po kami ay mukhang binawi po nila dun sa other forms of pork. Correct. Yung tinatawag po natin na soft pork. Oo. So, ito po yung mga ayuda programs, yung mga financial assistance programs na supposedly dapat makatulong sa tao, sa mga mahihirap. Pero ang na-experience po natin, ang experience po ng kababayan natin ay nagagamit po siya ng form of patronage. No? So, pabili ng boto, pang-akit ng botante. So, very dangerous po ito dahil ang ginawa pa nga nila ay dinoble po nila yung pork items nila sa MAIFIP, sa AIC, sa TUPAD. Oh. At sa kalkulasyon po namin, hindi pa ito final, pero ang lumalabas po, nasa 120 billion po ang tinaas po nila dito sa kanilang soft pork na tinatawag. Oo. Wow, ang laki, no? Okay. Ito, sir, reaction nyo lang kasi parang yung budget nga po na naipasa, ang nakita ko dito, for me ang kapansin-pansin dito, Pat, is mas malaki pa rin yung allocation halimbawa sa mga house leaders. For example po, kay Representative Micaela Swansing, sa kapatid po niya, si Sultan Boji D. Kudarat, Swansing din, di ba, Boji D. Tapos even in Leyte po, malaki rin po yung budget na nakuha nila. Compared po sa mas mahihirap na mga areas, what's your reaction here? Is this really politically motivated? Nagkaroon ba ng realignment? Ano pong nangyari dito? Oo, yung observation po na iyan ay nanggaling po yan sa PCIJ report, no? At when we studied the data, we were actually not surprised. Siyempre, disappointed po tayo na ganito po yung nangyayari. But we're not surprised kasi pag inaral po natin yung budget ng mga nakaraang taon, even in the past administration, ganyan po yung nangyayari. Usually, yung speaker, yung chair ng appropriations, yung mga vice chair, sila yung may pinakamatataas na appropriations pagdating sa infrastructure halimbawa at yung mga pet projects. And hindi po tayo nag-agree dito because if you think about infrastructure, di ba ang point ng infrastructure ay it should be serving yung mga areas kung saan may kakulangan, yung pinakamahihirap na areas. Pero ang lumalabas po ay yung infrastructure ay naa-align sa kung sino yung malapit sa kusina, kung sino yung speaker, kung sino yung malapit sa Pangulo. So instead of addressing yung mga unmet needs ng mga kababayan natin, ang lumalabas pa nga ay nagiging mas political na tool po ito. So ang tawag pa nga namin dito sa infrastructure budget ay hard pork. So Hard pork dahil na. mainit na po yung mata ng tao sa DPWH, kailangan din natin bantayan hindi lang yung DPWH, hindi lang yung flood control, pati yung mga farm to market roads halimbawa ng Department of Agriculture, yung mga irrigation projects, no. And we're even getting feedback na even yung mga items na sa DENR halimbawa yung pagsesettle ng mga titling disputes, even yun ay naa-align based on political accommodations, no. So kailangan po talaga natin bantayan po yung budget.